Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin na ito, lalaki. Pwede rin babae kung extrovert siya. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading or sa person nyo, anak, or anyone na malapit sa inyo. Doon kayo magbase sa clue. So, yun nga, lalaki. Pwede rin babae kung extrovert. Single siya ngayon, or recently lang yung breakup, separated siya ngayon, byuda, or pwede rin ex-partner to. Edad, probably 26 to 39 years old, wala pang 40. Ayan. So, yun yung bida natin. Ano meron? 10 of Cups. Pamilyado, pero single. Kakaroon ako ng idea na parang pamilyado, pero single ngayon. So, single mom, single dad ba ito? Ano yung 7 of Wands. Three of Cups. Ang dating sa akin, teka, dagdagan natin. Inisip ko, dictatorship ba to? Teka, isa pa ulit. Parang may friend kasi dito eh. O family member. Kasi hindi naman daw necessarily friend to eh. Pwede rin siyang anyone close sa heart. Pwede rin family. Babae. Sino naman tong babaeng to? Nanay niya ba to? Dami ng card, hindi pa rin ako magkaroon ng idea. So, sino tong babaeng to? Sabagay, sabi ko dito, family member or friend, may babae. Kasi pwede rin karelasyon niya to. Sabagay, kung karelasyon niya to, para silang pentacles. So, iniisip ko kung clarify ko ba to.
Nanay niya ba yan o friend? Tapos may 9 of Wands doon, ano? Sige, doon lang tayo mag-focus sa nanay o friend. Ano yun? May 9 of Wands tayo. Tapos mayroon pang 7 of Wands. Naisip ko parang dictatorship. Grabe rin naman yung friend, dinidiktahan yung Gemini. Sabagay, may mga ganong friend, Hindi mo alam kung true friend ba yun. Or out of concern lang, kaya nagdidikta. Isa na lang, last na talaga to. 10 of Swords. Tingin ko asawa niya to. Kasi wala na sa buhay niya eh. Sabi ko nga kanina, anyone na close sa heart. Sinisip ko kung friend ba, mother to. Kaya lang wala na silang connection. Pinapahirapan siya dito. Pagod na nga siya. Dinidiktahan siya doon. So, more like ito yung partner niya. So, ang bida natin ay lalaki, Pwede ring babae kung introvert. Ito naman pwedeng babae. Pwede ring lalaki kung introvert. Siguro ang cause ng separation nila ay may someone na diktador tong babaeng to. Kaya nag-separate o nagger. May power struggle sa connection na to. Pero walay na sila. Inisip ko nga, ano ba to? Saan ang galing yung 7 of Wands? So, yun yung kwento. Cause ng separation ay dictatorship or masyadong nagger yung tao or power struggle. Hindi sila magkasundo. Or may someone na masyadong bossy, gusto siya lagi tama, siya masusunod, na parang napagod yung tao dito. Napagod yung bida natin dito sa partner niya. Probably ex-partner niya to. Nag-end na nag-end na dito yung connection. So, sino yung ex-partner? Para malaman nyo. Para sa inyo ba yung reading o hindi? Or para sa kakilala nyo? Kasi mas matanda yung babae or itong partner dun sa bida natin. O sabihin na lang natin feminine energy para hindi tayo magkalituan. Ang bida natin ay masculine energy at ito yung feminine energy. Na-stress yung masculine energy dito sa feminine energy. Hindi ko masabi sino nakipag-break. Pero probably etong babae. Na-stress sila sa isa't isa. Pero mas nagger tong babae. Siguro may something na lacking dito sa partner niya. Pero ganda ting kasi katabi niya to. So siya yung nakipag-break. Siya yung binirate dito. Bukod sa nagger siya, siya rin nakipag-break. Kaya single ngayon tong bida natin. So again, may reason siguro. Malamang may reason or cause.
Bakit siya ganoon? Hindi naman yan magbubunga nga. Kung walang something wrong dito sa bida natin. Baka hindi good provider yung bida natin. Kasi probably may anak sila, pero hindi sila kasal. Or kulang sa emotion siguro. Walang emotional intelligence. But anyways, ganun tinakbo ng reading. Yung babae, yung nakipag-break sa kanya. Ngayon, 9 of Pentacles. Singlehood to. So, more like, eto na siya. Ito yung career niya. Blossoming naman. Pero tingnan natin, ha. Blossoming, that's making up. Para silang king. Para silang sword. So, either tatay niya to, na maaaring magbigay ng trabaho sa kanya. Case-to-case basis kasi. Pwedeng tatay niya to, or kapatid, or anyone na mas matanda sa kanya, na maaaring mag-offer ng trabaho sa kanya. Kaya blossoming yung career niya dito. Satisfied siya sa career. Ngayon, hindi sila relatives or hindi sila close. Sasabihin natin, boss niya to. So, yung boss niya ay okay naman sa kanya. In a way na good counselor yung boss niya. Gusto nitong boss niya na mapabuti yung bida natin. Bibigyan niya ng mga tawag doon, mga tips, advice kung paano mas mag-improve ang career niya. Bibigyan niya ng intelligence. Kaya yun, nagbo-blossom dito. Or binibigyan niya siguro ng way para bukod sa mag-improve ay ma-reach niya yung quota niya. Kung may quota man. Yung tulungan niya. Kasi may ganun may mga trabaho may kota-kota. So, again, mukha namang mabait yung boss sa kanya dito sa bida natin. Communicative naman. So, yung boss dito ay probably single din. Single. Ano ba yung mga sinabi ko? Single. So, lalaki, di ba? Lalaki rin. Or babae, kung extrovert. Single, recently lang yung breakup. Byuda. Or separated. Ex-partner yung boss. O, pwede, who knows? Pwede rin. Yung edad ay 40 to 59 years old. Wala pang senior. So, yun yung mga clue. Para malaman nyo. Para sa inyo ba yung reading. Or sa kakilala nyo. Base sa clue. Pero, tingin ko pangit yung love life. Nakita naman natin.
At mukha namang separated pa rin siya sa period na to. Wala akong nakitang reconnection, reconciliation. So, di maganda yung takbo ng career niya, ng love life niya sa period na to. Pero maganda yung career, di ba? Kita natin may Nine of Pentacles na nagsisymbolize ng fruition of hard work, nag-start na mag-blossom yung career niya. So, from 8, naging 9. Ibig sabihin, may improvement from 8, naging 9. May improvement sa career niya. Nag-start na siyang makilala sa trabaho niya. Nag-start na gumanda yung takbo ng pera niya. Magkakaroon siya ng award-reward. Ayan. Basta tungkol sa pera, career. So, nag-start na siyang maging satisfied sa takbo ng career niya. Kasi wala pa siya sa 10 eh. Kung 10 edi, yun na yung pinakil, rurok ng saya niya sa work. Pero, nasa 9 pa lang eh. So, more like, parating na doon sa 10. So, in short, pangit man yung love life, sa ngayong period lang naman. Pero maganda yung career niya. Kumbaga, nandun yung satisfaction, contentment, dedication sa trabaho. Or baka nga doon na lang yung main focus niya para hindi siya ma-stress. Magpo-focus na lang siya sa work kaysa isip-isipin niya yung stress niya or failure or sadness sa relasyon. Kasi more like wala kang reconciliation pa sa ngayon. Or wala siyang new love life. Na-focus siya sa career. Dun sa tinakbo ng reading natin. Anyways. Ay, yung nga pala, yung partner. The possible partner. Possible partner ng Gemini sa reading na to. Virgo. Tago ko na nga para mabilis. Virgo yan Ito, Paul. Aquarius. Ito, Judgment. Scorpio. Ngayon, kung sa tingin nyo ay para sa kakilala nyo, yung reading, ito yung possible zodiac sign ng kakilala. Maaaring tamaan ng reading na to. Sagittarius. Isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ito, Gemini, Libra, Aquarius, kapwa nyo Gemini. Ayun. Dito tayo sa susunod. Ano masasabi nito? Ayusin ko lang sandali para presentable. Diba? Ang ganda naman tingnan. So, anong meron? Kaya nang hindi ko mapantay. Okay na yan. So sabi dito, discipline, armor, boundaries, survival, false promises. Luck. Clover, luck kasi din to. Clover. Rider. Well, may paparating dito na opportunity. Kaya lang too good to be true. Kaya ina-advise na mapanuri. Okay? Yun yung unang scenario. Opportunity. Teka, may pangalawa pa ba?
So, kung di siya opportunity, ay more like offer, promise. Pangalawang senaryo. So, pangalawang senaryo, may new love interest na paparating, kaya lang, baka lokohin yung iba sa inyo. Beware. Kumbaga, ang dating, akala nyo ganito siya, pero hindi pala. So, more like parang nalinlang. Kaya, may boundaries doon, no? Armor discipline. In a way na, wag masyadong magpapaniwala. Lalo na kung may darating sa buhay nyo kung single, Kasi, lang yun eh. Saglit lang yung connection. So, baka akalain ng iba sa inyo na ito na yung true love niya. Hindi eh. Hindi pa. Baka umasa kasi. Tapos, ma-broken hearted. So, para lang yun sa single. So, agad may darating sa buhay ng single. Ito yung possible zodiac sign para makilala nyo kung sino itong tinutukoy ko. Whether someone new or ex to. Basta may darating sa period na to. Ito yung possible zodiac sign ng taong sinasabi ko na saglit lang yung connection. Wala pang 6 months. Tapos, or wala pang 1 year. Maghiwalay na ulit sila ng landas. So, probably Capricorn or Cancer. Ewan ko for some reason. Hindi ko nang masabi Cancer, Capricorn pala to. So, again, Capricorn, Cancer. It says fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces. So, dito tayo mag-end. Sa oracle ko. Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to sa period na to. More like tungkol to sa love. Nakita nyo naman, may heart dito. Love advice. Love message. Or ewan ko kung anong lalabas dito. Ano natin? Inayos ko pa. Hindi pala naka-center. Ito. So, sabi, honor your loved one and you will notice your relationship becoming stronger. Ito. 1111. 1111 is an important number for twin flames. It symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. Ito, bond o band. A love bond grows stronger over time. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.